Goodie guys, nandito tayo ngayon sa Skygo Novaliches at hindi kayo maniniwala, meron na namang bagong motor si Monarch na hindi ka panipaniwala na all stock to. At garantisado, super head turner. Kaya kung gusto mong maiba, subukan mo si Tempest 250. Curious ka kung magkano at ano ang nasa motor na to? Tutukan mo dahil i-check na nga natin yung kanyang specs, features, and also the price. Newest retro style motorcycle na kung classic bike lover ka ay for sure neck breaker ito. Sa aking opinion, ito ay one of the best looking retro bike sa market. At hindi lang yan, super low ang kanyang down payment at for 250cc ay affordable ang kanyang presyo. Not just that, kasi sa makina ay malakas din. Ito nga pala ang upgraded version ni Square 250 dati. Yes, opo, nasa Pinas na siya dati. Looking at its front view ay bakas ang classic na itsura. Pero kita mo rin ang modern features nito. Puntahan muna natin itong kanyang gulong. Ang size naman medyo mataba na rin, 180 by 17. Parang Indian style nga ang gulong nito dahil naka-rim set with matching stainless rim. Not sure lang kung naka-chrome lang to. Pero if actual mo siyang makikita, hindi ito ang typical na rim na nakakabit sa mga Pantra motorcycle. May kakaibang design kumbaga. Sa kanya namang gulong, mapapansin natin dito, hindi pa po ito tubeless, naka-tube type pa po ito. Dito naman sa kanyang braking system, naka 2-pot caliper at maganda yung kanyang finish. Dun sa kanyang disc makapal, 3.5. Kung makikita mo to in actual, itong parting ito at saka yung stem nung kanyang tapaludo ay naka gunpowder gray. Doon sa dating Square 250, kung mapapansin nyo ay naka dual disc. Well, ito pong kanyang hub ay ready para sa dual disc. Ito pong kanyang butas dito ay ready para installan ng pangalawang disc. Napakagandang upgrade niyan para lumakas pa yung braking power natin. Naka-jive din po ang kulay ng kanyang hub sa kanyang main color. Sa atin namang speed meter reader ay digital na rin po. Naka-sensor na siya. Napabilib nga rin ako sa mga parts ng motor na to. Napakatitibay. Isa nga dito itong kanyang stem para sa kanyang tapaludo at itong mismong kanyang tapaludo. Napakatibay. Maganda pa nga yung paint job at kung tititigan mo to ng mabuti ay hindi ka maniniwalang ganun lang talaga yung kanyang presyo. Dumako naman tayo dito sa kanyang suspension na super eye-catchy. Akala mo XSR, no? Naka-inverted fork na rin at sa itsura ay very durable. Puntan po natin itong kanyang front view. Ayan po ang makikita nyo kay Tempest 250. Machong macho. Ang available colors naman natin, dalawa lang po. Itong vlog natin na black and yellow yung combination at meron ding black. Dito naman po sa kanyang headlight, kung mapapansin nyo sa palibot niya ay may black garnish na plastic na rin. Ito ang kanyang turning lights ay modern looking na rin. Hindi na siya round, naka-bullet type na siya at medyo matibay din. Lahat po ng kanyang ilaw ay naka-LED na. Dito naman sa baba nung kanyang headlight, kung mapapansin nyo may tornilyo dyan, pwede mong i-adjust dyan yung kanyang headlight kung masyadong mataas or masyadong mababa. Depende na lang yan sa gusto mong timpla. Ito namang headlight holder na to matibay at naka gunpowder gray. Dito na tayo sa kanyang ilalim. Kung mapapansin nyo, meron siyang undercowling or air shroud. Ang trabaho naman nito ay magsilbing protection sa ating makina and at the same time, nare-reduce nito ang wind resistance kaya naman pwedeng tumaas ang top speed. Isa sa nagustuhan ko sa kanya ay matibay din yung plastic. Dito naman tayo guys sa kanyang makina, kung mapapansin nyo, yung kanyang crankcase napakaganda ng finish, kulay itim magkabilaan. At itong kanyang black, napakaganda, pang 250 talaga, napakalaki, hindi mukhang ampaw. If we will compare itong kanyang makina kay Classic 250 at Titan 250 ay di hamak na mas maskulado ang itsura nito. Since nandito na tayo sa kanyang makina, pag-usapan na natin ang kanyang engine type. Meron itong single cylinder, single overhead cam, syempre naka-air-cooled pa rin to, hindi po siya naka-liquid cooled, pero siya ay fuel injected na, unlike before. Naka 6-speed na rin to at naka-manual transmission with 1.3 liter
oil capacity o yung kanyang langis, napakalaki ng kanyang makina. Downside lang ay naka 2 valves lang siya, pero sa power and torque ay hindi kayo binitin. Sa katunayan nga, meron tong power of 15 kW at 8,500 RPM. Mas malakas ito kay Victorino 250 at kay XSR 150 na may power na halos parehas lang 12.5 kW at 8,500 RPM. Sa torque, grabe ang lakas nito, 20 Nm at 6,000 RPM, na kung pupuntahan naman natin yung mga entry level na 400cc ay nasa 30 Nm. Pumasyal naman tayo dito sa kanyang fuel tank. May fuel capacity ito na 14 liters, napakalaki na rin. Wala pa po tayo nitong fuel consumption, pero kung i-compare natin kay Victorino, naka V-twin engine yon, nasa 30 to 35 kilometers per liter. Fuel tank naman ito may side garnish na silver plastic, Tempest na embossed at sticker na 250. Dun sa kanyang harapan may EFI na nakalagay. Nagustuhan ko rin yung design ng paint ng kanyang tangke. Meron itong silver cap na may straight through cut na plastic dito sa kanyang pinakaibabaw. Dito na rin ang pwesto ng kanyang dual horn sa ilalim. Okay na okay yan, lalo na kung mag-upgrade ka, hindi mo na kailangang bumili ng bracket o kaya iisipin mo pa kung saan mo ilalagay, meron na. Dito na lang sa ilalim. Ito naman ang itsura dito sa kanyang right side sa may bandang cambio. Kung nasubukan nyo nang mag-drive ng 1 down 5 up ay hindi na kayo maninibago sa motor na ito. Naka 6 speed na rin to kaya mas tahimik ang makina. Meron din tayo dito ang emblem ni Monarch at kung mapapansin ninyo kakaiba itong kanyang side fairings, very unique. Meron din tayong hawakan dito kung sakaling manually i-move natin yung motor. To remove naman nitong kanyang battery cover ay meron tong susian. Dito naman tayo sa kanyang right side, ayan po yung makikita natin, meron tayo ditong aggressive type na footrest at naka gunpowder gray ang kanyang finish. Nagandahan nga rin ako dito sa kanyang pipe, meron itong titanium look. Ito naman ang itsura ng pipe niya dito sa kanyang likod at yung style niya may pagka Victorino yung design. Meron din tayong matabang gulong dito sa kanyang likod, 130/70 by 17 at kung sisipatin mo dito sa kanyang likod ay may register talaga siya na mataba. Puntahan naman natin itong kanyang suspension, naka monoshock po ito. Mukhang ang aftermarket yung kanyang spring kasi kulay red. Sa tingin ko nga same lang sila ni Victorino. Meron na rin itong maliit na tire hugger. Braking system naman natin, kamukha pa rin ni Victorino, meron itong single pot caliper na naka-disc. Ito naman ang itsura kung tatayo ka dito sa kanyang likod. Maganda yung pagka-slim at naka-leather design to, swak sa classic na itsura. Sa kanyang cockpit, ito naman ang makikita natin. Basic na basic lang din, naka-mechanical key. May USB type na charging port at maganda yung kanyang buttons. Quality talaga. Pati itong kanyang handle or rubber grip, maganda sa kamay. Ito na nga, comfort check naman tayo sa Tempest 250. Check naman natin, ang height po natin ay 5'6" para maging reference po kung gusto niyo pong bumili. Ito yung itsura natin, abot na abot po natin tong motor na to. Mababa, okay na okay sa traffic. Kaya lang, medyo maluwang itong kanyang handlebar. Pero maganda, no? Brusco, tingnan. Kung dyan sa harap ka po pwesto, tapos makikita mo yung driver, talagang ganyan yung kanyang itsura. Nagustuhan ko rin dito yung kanyang cockpit. Malinis lang din, sturdy pa yung kanyang mga gamit. And makikita mo to in actual quality, yung kanyang mga parts. Approved na approved para sa akin. Pati yung kanyang mga buttons, napakaganda. Yung kanyang mga bakal dito, napakatibay, no? Ayan, no? Napakaganda pa nung kanyang suspension. Yung kanyang inverted telescopic port, okay, naglalaro din. Saka makapit yung kanyang 2-pot caliper, no? Saka bilib ako dito kasi parang aftermarket na yung mga nakalagay na gamit niya. Ayan. Tapos kung gusto mo ng motor na pogi at makakapag-angkas ka pa rin, yan yan yung itsura ng kanyang angkasa. Bababa lang din, hindi hirap yung aangkas sa'yo. Ergonomics naman dito, pag sumakay ka, medyo naka-lean forward ka at yung paa mo medyo naka-position dito sa may likod. Ayan, no? SRP naman natin guys is 135,000 pesos. Kung i-cash mo po ay may bawas pa na 4,000 pesos. Ang lowest monthly naman po nito is 6,500 less 200 pesos dahil 200 po yung kanyang rebate. For more info, andyan po yung kanilang FB page. Huwag niyo rin pong kakalimutang mag-like and subscribe sa ating YouTube channel dahil nag-upload po tayo ng mga bagong labas na motor, repo motorcycle, update sa motor. Pa-follow na rin po sa ating Facebook at sa ating TikTok na yung link po ay ilalagay ko sa description sa baba. Kumusta naman po sa inyo si Tempest 250? Your thoughts and suggestions palagay naman po sa ating comment section below. At hanggang dito na lang guys, thank you for watching. Ride safe!